Okay. Magandang araw ng Panginoon muli. At tayo po ay nasa panibagong pag-aaral. So, again, alam na po natin ang mga mensahe ng Panginoon sa atin ngayon, lalo na itong huling panahon na ito ay pawang mga paalala na malapit na po talagang bumalik ang Panginoon at kailangan na lamang po mangyari ang lahat ng mga nasusulat, mga inihayag ng ating Panginoon Kristo doon sa Mateo 24 at ang mga sinulat ni Propeta Daniel, Propeta Isaiah, yung pong mga nasulat na sinulat po ni John the Beloved doon po sa Apocalypse or Revelation, pahayag sa Tagalog. So, ito po ang lahat ay mga bagay na hindi lamang po natin binabantayan, kundi tinitingnan, pinag-aaralan at lalo na ang ating pamumuhay sa mga salita ng Panginoon, sapagkat yun po ang katiyakan ng ating kaligtasan, yung pong pamumuhay sa salita ng Panginoon at yung kanyang buhay mismo. So hindi po lingid sa atin ngayon, the world is about to face another gulo. Ano po ang nangyayari ngayon sa Iran? Sa inyo po na hindi po mahilig magbasa ng mga balita at hindi po natin alam ang nangyayari sa ating mundo na ginagalawan. Kasalukuyan po ay nagkakaroon po ng riot, protest sa Iran. At ayon po sa report mismo ng kanilang mga reporter doon mismo sa kanila ay 12,000 na po ang namamatay sa riot na ito. Pero ayon po sa balita ng ibang mga international news, umaabot na raw po ng 30,000 plus ang mga namamatay sa protestang ito. Malaki po ang impact nito sa mangyayari sa buong mundo ngayon. Iba-iba, no? Dati sa Ukraine, Russia, tapos sa Israel, Palestine, tapos yung Venezuela, ngayon po ay sa Iran naman. Ito po ay tuloy-tuloy na mangyayari sa ating kapanahunan hanggang sa deklara ang isang New World Order na sa loob po ng 7 taon ay magkakaroon po ng Peace Treaty ang lahat ng mga bansa sa United Nations marahil upang bigyang daan ang tinatawag nilang One World, One Government, One Religion na mangyayari. So, mga pa lang po yan, mga introduction pa lang po yan. Kumbaga sa musika ay mga prelude, sabi. So, hindi pa po talaga. Mga prelude pa lang, hindi pa po nagpapasimula yung tunay na tugtugin. And then, tandaan po natin, lahat ng mga tugtugin, gaano man yan kaganda, ay mayroong pagtatapos. At pagtatapos po ng mga tugtugin na yan, kumbaga sa panahon ng ating Kristo, ang pagtatapos ng mga kasaysayan na yan ay ang kanyang pagbabalik. Yan po ang pakatandaan natin. So let's all pray. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Minsan pa, patuloy ka namin pinadakila, pinupuri, sinasamba, pinaparangalan, Panginoon, hindi lamang sa pamamagitan ng aming mga bibig, kundi sa pamamagitan ng aming mga espiritu. Alam mo, Panginoon, ang bawat puso namin, alam mo ang bawat damdamin namin, ang aming mga kaisipan, ang aming mga sinasabi, mga ginagawa, maging lihim o hayag, alam mo ang lahat ng ito. So kami po ay patuloy na yumuyo ko sa iyo, pinagtagubilin ang bawat isa sa amin na makikinig at nanonood. Kayo po ang patuloy na gumawa sa amin at lalong magpaliwanag ng higit na kaliwanagan ang mga bagay na ito namin pag-aaralan. Tulungan mo kami, Panginoon, sa pamamagitan po ng iyong Banal na Espiritu. Dalangin namin. Gabayan mo kami, aming Ama, sa pamamagitan ng Espiritu, upang ito'y aming mapagunawa at kami magkapaghanda, lalo na sa mga panahon pang dumarating.
Patuloy namin tinataas ang bawat iglesia sa bawat dako ng mundo na ito'y maging masigasig sa pananalangin, lalo na po sa mga panahon na ito na ng kaguluhan ng uncertainty na sinasabi. Lalo na po ang nangyayari ngayon sa Iran, ng kaguluhan, protest, riot, protest, gano'n. At nais nilang magkaroon na ng tunay na kalayaan sa kanilang bansa. Though we could see the miracle na palagi pong binabalita, a great phenomenon na nangyayari sa bansang Iran, ang paniniwala ng maraming mga Iranians sa aming Panginoon Kristo. They become a follower and disciple of Christ. Hindi lamang po mga Kristiyano, but a follower and disciple of Christ. And most of these people who are dying in this protest, Lord, they are Christians na sinasabi nila. Most of them are Christians. Being massacred, killed, tortured. Ang nakakalungkot nga po sa mga sugatan, hindi po sila tinatanggap sa mga hospital sapagkat yun ang utos ng kanilang pinakamataas na leader. Hayaan silang mamatay sa kanilang pagkasugat, pagkaloob. Di namin maintindihan, Panginoon, ang ginagawang ito ng tao. Sa kabila ng mga bagay nito, Panginoon, na paghingi nila ng katotohanan at kalayaan, nandun pa rin ang kapalit ay kamatayan at dugo. Tunay nga po, Panginoon, tulad mo, aming Panginoon Kristo. Hindi namin nakamit ang kaligtasan at kalayaan sa aming mga sarili. Maliban, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo ay bumuhos ang iyong dugo upang kami ay magkaroon ng kaligtasan. Similar to this, God, na nagyayari sa Iran. Most of these people, Muslims and Protestants and Christians and Orthodox and Catholics and Armenians, they are also all suffering, O God. At ito'y nangyayari, Panginoon, sa aming kapanahunan. Kaya po, Panginoon, tulungan mo po ang mga nagpoprotesta. Ingatan po ninyo sila, bagamat marami na po ang namamatay at ito'y tinatago ng kanilang gobyerno. Subalit sa international news, Lord, sinasabi na mahigit ng 30,000 ang namamatay sa mga nagpoprotesta. Inuhuli, torture, binibilanggo, hinahayahang mamatay sa kanilang mga sugat, sa kanilang mga natamong Panginoong mga pinsala. And those hospitals, Lord, are being, pinipigilan sino man po kung sumuway ay kanilang darapin at iba't ibilanggo. Ganito na po ang sitwasyon na nangyayari, Ama. Alam mo ito, Ama Diyos. Kaya po tinataas namin ang bansang ito, lalo na ang aming mga kapatid sa Panginoong Kristo at mga bago pa lang silang mga Kristiyano yung iba. We pray for this, O God, para sa bansang ito. Ganun din po sa iba-ibang mga lugar pa. Marami pa pong mga lugar ang nagkakaroon ng kaguluhan na hindi namin napapansin, hindi namin nalalaman. Doon sa mga nagyayari sa Ukraine and Russia, doon sa part po ng Africa, even, O God, dito sa China na inuhuli po, Panginoon, ng mga underground, mga pastors, binibilanggo. Commit everything to you, Lord. Ayaw sana namin banggitin ang kanilang mga bansa, mga pangalan nila, but still, it's happening. It's happening. Maraming mga Kristiyano ang nagsasuffer, even in Nigeria. Oh God, grabe po ang mga nangyayari sa ibang mga bansa ng Africa. So we commit every Christian, Lord, ang aming mga kapatiran, mga kapatid sa aming Pagsikristo. We commit them to you, Lord God. Kayo na po bahala sa kanila. Protect them. We pray, protect them, body, soul, and spirit in the name of Jesus Christ. We pray for them, O God. We pray for them. Patuloy kang gumawa sa amin, Lord, na kahit man lamang sa pananalangin ay magkaroon kami ng simpatya para sa kanila. Yes. Magkaroon kami ng pag-ambag ng tulong sa kanila, not by material things, Lord, but by prayer. So we commit them to you, Father God. Sa iba-ibang mga kapatiran namin na nagsasuffer ng mga persecution sa iba-ibang lugar, we commit them to you, Lord God. Ingatan po ninyo sila and provide all their needs, O God. Lalo na, Panginoon, sa kanilang spiritual na kalakasan.
lalo magpakatatag sa ganitong sitwasyon na nangyayari. It's a very simple things pa lang po ito na ipinapakita mo sa banal na kasulatan. Meron pang darating, kumbaga po sa sinabi ng aming Panginoon sa isang babaeng buntis sa pag-alab ng kanyang tiyan ay nagpapasimula ng sumakit. Ang ibig sabihin, malapit nang lumabas ang bata. Yun po paliwanag ng aming Panginoon. At habang ito'y tumatagal, lalo ng patindi ang sakit, hanggang napapasigaw na sa sakit ang ina, hanggang sa isilang ang bata, Panginoon. At doon na ang panahon ng kaligayahan ng isang ina. Even in our situation as a Christians at mananampalataya, we know, ganon proseso ang mangyayari sa sanlibutan ito until, oh God, the kingdom of God ay ma-establish na sa lugar, sa mundong ito. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan, sa lahat ng mga plano mo. At alam namin, hindi mo kami iiwan, ipababayaan, maging sa mga panahon na yon, hanggang sa pagdating ng aming Kristo. Salamat po, Ama. Pagpalain mo po ang iyong mga salita. Let your Holy Spirit move mightily sa bawat individual, mga sambahayan, sa bawat tahanan na nanonood ngayon at manonood pa sa mga sumusunod na mga araw. Salamat po, Ama, sa kanila na patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa amin upang kami po'y magpatuloy, Panginoon, maglingkod sa iyo kahit man lamang sa ganitong kaparaanan. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Sa iyo po namin binibigay lahat ng karangalan, kapurihan sa pangalan ng aming Kristo. Amen. Amen. Okay, so let's open our Bible sa Hebreo 12:27. Ano po, medyo po tayo, maging bukas na bukas po ang ating mga espiritu sa pag-unawa sa mga ating pag-aaralan na ito. Because it's happening, okay? Maging sa mga personal nating mga buhay, ito po'y nangyayari. Kung ito'y nangyayari sa ating personal na buhay, ito rin po ay nangyayari sa ating bansa ngayon. God is preparing our nation for a great things, but we have to face different kind of trials sa ating bansa. At ganun din sa buong mundo, dadanas ito ng mga pagsubok. Hindi lamang mga Kristiyano, kundi ang buong sanlibutan. Yes. At ang sanlibutan, sabi nga po sa Book of Romans, hanggang ngayon ay dumadaing pa rin at naghihintay sa kapahayagan ng mga anak ng Diyos. Okay, dahil sa binigyan na po ng kalayaan ng mga anak ng Diyos, bibigyan na rin ng kalayaan ng sanlibutan ito mula sa pagkabulok. Okay? So, Hebreo 12:27. Ang mga salitang minsan pa ay maliwanag na nagpapakitang aalisin ng mga bagay na nilikhang nayayanig upang manatili ang mga bagay na di nayayanig. Kahapon po, habang ginagawa ko ito, at iniisip ko yung isang ilustrasyon na madaling maunawaan ng bawat isa sa atin. Ano po? At biglang sumagi sa aking kaisipan ang puno ng olibo. At hindi ko na po hinanap sa Biblia sapagkat masyado na pong mahaba itong aking mga naisulat dito ng mga verses na babasahin natin at pag-aaralan. But there's a story in the Bible na katulad ng puno ng olibo, na inahampas ng hangin. Ang kanyang mga bunga ay nangalalaglag. At ang isa po sa mga technique na ginagawa po ng mga taga Middle East, na meron po mga tanim ng mga olive tree, hindi lamang po sa hindi lang po sa Middle East, maging po sa Europa, lalo na. Kapag sila po yung nag-harvest po ng mga olive, hindi po nila kailangang umakyat kasi napakarami pong bunga niyan at maliliit lang, no? Parang silati lang ng mga duhat yan, ano?
Ang gagawin lang po nila, maglalagay po sila ng maraming mga lona sa buong paligid ng puno. Ano po? Yung buong paligid ng puno ay kanilang lalagyan ng mga lona o mga tela, kung ano man yon. At kanila pong ahampasin ng medyo ano lang po, parang pahapyaw lang na paghampas sa mga sanga ng olive tree. Ano po? At maglalaglagan po yung mga bunga. Kasi po sa hangin lang, kung minsan pagka medyo malakas-lakas, nalalaglag na po yung mga bunga. At sino po yung mga nalalaglag na bunga? Sa pamamagitan lamang ng mahinang hangin. Yung sinishake po yung puno kahit na medyo malakas o mahinang hangin. Ang isa po sa mga nakikita doon ay ang kadahilanan na ang mga bungang yon ay hindi pa talagang hinog at hindi malakas ang pagkakapit sa mga sanga. Ano po? Ito po ay malaki pong ilustrasyon din kahit sa anumang mga puno na namumunga. Kahit po dito sa amin sa harapan namin ay meron po kami punong bayabas at madalas nalalaglag po yung mga bunga na kahit na hindi pa siya masyadong hinog ay nalalaglag at tinitignan ko medyo natutuyo po yung kapitan ng kanyang bunga. Pagamat yung iba ay kinakain po ng mga yung pong tawag nila sa Kapampangan kabag, ano po yung malalaking paniki, mga ano po yan, mga carnivorous na mga malalaking paniki. Pero madalas, ang mga bunga ay nalalaglag nang wala sa kapanahonan dahil hindi po sila masyadong nakakapit sa mga sanga. Yun po ang kadahilanan ng kanilang pagkatanggal. Wala po itong pinag-iiba sa atin bilang isang Kristiyano unless we are fully abiding in the branch at well-rooted po sa buhay ng ating Panginoon Kristo at sa kanyang mga salita. Madali po tayong babagsak. Madali po tayong masishake ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Dahil ang ating pananampalataya ay hindi po naka-founded na mabuti sa salita ng Panginoon at sa buhay ng ating Panginoon Kristo. Iyon ang kadahilanan kung bakit bumabagsak ang maraming mga Kristiyano. Ano po? Ganun pa man, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po yan natatapos doon. Alam ng Panginoon kung ano ang kalagayan natin, alam ng Panginoon ang ating kahinaan, alam ng Panginoon ang ating mga struggle sa buhay. And yet, ang mga kasalanan na yan, ng pagdududa, kasinungalingan, at kawalan ng pananampalataya, ay hindi po doon tumitingin ng ating Panginoon, kundi kung ano ang magagawa niya sa bagay na yun sa atin. Iba-iba po kasi ang ugali natin, maging yung mga anak natin, iba-iba ang kanilang mga ugali, ang kanilang mga prinsipyo, ang kanilang mga pananaw sa buhay. And yet, we cannot deny that they are our children. Sila po ay ating mga anak, anuman ang kanilang mga inuugali. Yun po ang isa sa mga bagay na ibinigay ng Panginoon sa mga magulang. Ang isang bagay na pangunawa sa ating mga anak. Ganun pa man, hindi po natin pwedeng konsentihin ang mga bagay na di maganda na ginagawa ng ating mga anak. We love them, but hindi po natin pwedeng konsentihin yung kanilang mga ginagawa. Kasi kapag po kinonsinti natin yung kanilang mga gawa, lalo po silang mapapahamak. Okay. Kung ating titignan ang mga talata sa mga previews po ng Hebreo 12:27. So, by the way, yung pong ating pag-uusapan meron pong ganitong tema. Madalas po kasi nakakalimutan ko yung pinaka-subject natin, yung pinaka-tema.
Ano po, yung title, ano po, pinaka-tema, yung pinaka-subject, The Shaking, ano po, The Shaking, ano po, yung pagliglig is to prove our faith. Yung pong pagliglig, wala pong ibang layunin yun, kundi ang tingnan ang ating pananampalataya o i-prove ang ating pananampalataya. Marami pong mga kasaysayan na pwede natin banggitin na halimbawa sa inyo na ang kanilang mga pananampalataya ay nasubok. The positive one and the negative one. Ano po? Ang isa po sa mga nauna dito na naisulat, siguro ito na po yung mauuna, na sinubok talaga yung kanyang pananampalataya, ay ang kasaysayan po ni Job. Ano po? Dumanas po ng shaking si Job. Alam niya sa kanyang sarili na siya'y matuwid, na siya'y walang kasalanang ginagawa, and yet lumitaw na he is proud of himself. Yan ang inilabas ng Diyos sa kanya. Guminsan nakala natin sa ating kalagayan, okay na tayo, ano? We don't sin, we don't, magawa ng mga bagay na karumal-dubal sa harapan ng Panginoon. Ano po, we pay tithes, we do some ministries, ganon. We help some other people, and yet, di natin alam, doon sa ginagawa natin, meron palang hidden pride tayo. Ano? Meron tayong hidden pride na hindi natin yun mismo nakikita, tayo mismo. Hindi natin yun alam. Akala natin, okay lang, tama yung ginagawa natin, pero deep inside, nakikita ng Panginoon yung ating mga puso. Yun ang inilantad ng Panginoon kay Job. Ano po? Pero bago nangyari yon, iba-ibang mga pagsubok ang dinanas niya, di ba? Alam ni Job, matuwid siya. Kahit mismo ang ating Panginoon ay nagsalita ng pabor sa kanya. Nang maharap ang Diablo, si Lucifer noon ay maharap. At palagi niya sinasabi, saan ka galing? Ako'y parito sa sanlibutan. Papunta sa harapan ng Diyos, papunta sa sanlibutan. So, tanong ng Panginoong Ama, nakita mo ba ang aking kaibigang si Job? Oo, sabi niya. Pinagpapala mo siya, kaya mahal ka niya. More or less, ganun po istorya, di ba? Sabi niya, matuwid ang kaibigan ko si Job. O kaya ka lang naman niya pinagpapala, ka lang niya sinasamba, kaya ka lang niya ginagalit dahil pinagpapala mo siya. O parang sinasabi ng Diablo, no, subukan mong alisin lahat sa kanya yung mga yan. So sabi ng Panginoon sa kanya, ng Ama, ng Diyos, gawin mo ang nararapat mong gawin, pero huwag mo siya papatayin. Sabihin po ninyo yun. I-allow ng Diyos yung bagay na yon, pero meron siyang pinagtagubilin. Pero huwag mo siya papatayin. Di ba? So ginawa ng Diablo, ni Satanas, yung lahat ng mga kaparaanan. Nawala yung kanyang mga ari-arian, yung mga baka, yung mga tupa, mga kamelyo, mga nangamatay, nanakaw, whatever, kung ano man ang nagyari. Basta nawala. So, umarap na naman siya. O, kumusta ka na? Kitambangan ako si Job. Kaibigan ko. Kaya kalaman na hindi niya inaano kasi andyan pa rin siguro yung mga yung conversation napakahaba po kasi doon. Yung mga anak niya, andun pa rin. So, ang ginawa ng Diablo, sinaktan yung mga anak, pinatay. So, walang naiwan kay Job, kundi yung kanyang sarili.
Pero hindi siya pinatay ng Diablo. Hanggang sa dumating na ang katawan na ni Job ang pinakilaman ng Diablo. Nagkaroon siya ng sakit, mga piksan, mga laki, maging ang asawa ni Job ay nagsalita ng laban kay Job at sa Diyos. Ba't di mo pa kasi sumpain ng Diyos mo? Ano po ang sagot ni Job? Kahit patayin pa ako ng aking Panginoon, sasambahin ko pa rin siya at pupurihin. Isipin po ninyo, kahit patayin pa ako ng Diyos, pupurihin ko pa rin siya at sasambahin. Sa kabila nga, so to make the story short, at sabi nga po, sa panahon na yon ng pagsubok sa kanya, dumaras siya ng shaking. Na-approve na talaga ang pananampalataya ni Job ay tapat. At naalis ang kanyang pride sa kanyang sarili. Na akala niya okay na siya. Pero nilantad ng Panginoon kung sino siya at ano siya. So nung tanggapin ni Job ang ganyang mga pagkakamali na yun, bagamat mayroong pagkakamali, pero mayroong tunay na pananampalataya. Maging yung mga kaibigan ni Job, tinutuya siya, pero wali pa rin yung mga discussion nila, yung mga counsel ng kanyang mga kaibigan ay puro mali. Kaya sila sinabihin ng Diyos. After that, ano pong nangyari? Gumaling si Job na parang ano po yan, yung parang skin ng bata ang kanyang balat. Nawala yung mga bakas ng sakit. At nagkaanak pa siya ng mga lalaki at mga babae na naggagandahan ng pinakamarilag sa lahat ng mga bata doon sa lugar nila. At binalik sa kanya yung kanyang mga tupa, yung bumalik yung mga ari-arian niya, mga tupa, mga kambing, mga kamelyo, mga baka ng 100-fold. Sapagkat nakita ng Panginoon ang puso ni Job. Doon merong kahinaan, pero merong tunay na pananampalataya. Iyon po ang na-approve kay Job. Yan ay isang positibo. Ano po? Kung titignan natin, wala naman siyang masyadong problema. Kundi yung hidden pride lang. Talagang tutuusin. Ang ikalawa, ito, ang mas matindi. Yung prodigal son. Ito talagang may ginawang kasalanan. Sinuway niya ang kanyang ama. Diba? Sinuway niya ang kanyang ama. Mas pinili niya na maglagalag. The prodigal, naggalag na anak na lalaki. So lumapit siya sa kanyang ama, sabi niya, bigay na po ninyo sa akin ang aking mana. Gusto niya lumaya, mga liberated son. Sabi. So binigay naman ng ama. Hindi po siya konsentidor. Binigay ng okay, sige. Ganun ang Panginoon mismo Diyos natin. Okay, yan ang gusto mo. Go on. So binigay. Ano nangyari? Nagpakasasa ang bata. Sugal doon, babae doon, pagkain dito, lamon doon, ang ginawa niya. Andun siya sa comfort zone habang yung mga pera na minana niya ay nasa kanya pa. Pero nung maubos, anong nangyari? Nung maubos, anong nangyari? Namasukan siya bilang katiwala sa babuyan, which is na siyang pinakasumpang trabaho para sa mga Hudyo. Sapagat ang mga Hudyo at hindi kumakain po ng baboy, lalo hindi sila mag-aalaga ng baboy. Pero dinanas niya yon. At nagkaroon po ng famine sa lugar. So nagkagutom na talaga.
Yung comfort zone niya ay biglang talagang sinyek ng Panginoon. Hanggang sa yung batang ito'y kumakain na ng pagkain ng baboy. Hindi po slap. Yung po mga pagkain ng baboy noong unang panahon ay mga kamote, siguro kung meron, mga gulay, mga mais, ganon. Pinapakain nila sa mga baboy. So, napilitan siyang kumain ng pagkain ng baboy. Yung mga pagkain ng baboy. Ang sa maisip niya na, buti pa sa bahay ng aking ama ay kumpletong lahat yung mga alipin na hindi nagugutom. Ako nandito, anak, nagdurusa. Marami yun po yung nasa kaisipan niya. No? Dagdagan lang natin ng kaunti yung drama niya. Habang ako nandito, nagdurusa, kumakain ng pagkain nitong mga baboy na ito. Babalik ako sa aking ama at ako'y hihingi ng tawad at sasabihin ko sa kanya, Ama, kahit man lamang ibilang mo na lang ninyo ako ng isa sa inyong mga alipin, tanggapin lamang ninyo ako muli sa inyong tahanan. Ganun ang inisip niyang drama o script. Kaya pagdating ng panahon ng kanyang pagbabalik, hindi pa man siya nagsasalita. Nakita na siya ng kanyang ama na doon sa malayo tumakbo na ang ama at sinalubog siya at pinagyayakap. Bago lumuluha ang ama. Come on, my child, come home, come home. Kaagad ang tinawag niya yung kanyang nangalipin ng ama. Paliguan ninyo ang aking anak. Bihisan ninyo siya ng damit na magara. At suotan niyo siya ng singsing. Tanda ng pagbabalik loob ng isang anak sa kanyang ama. Ganun po ang Diyos. In spite ng ginagawa nating mga pagsuway sa Kanya, nandun pa rin siya. Naghihintay. Gusto lang niyang makita sa atin ang isang pusong tunay na nagsisisi at nagbabalik loob sa Diyos. Yun lang naman po ang hinihintay niya. Hindi man nga po siya nakahingi ng tawad sa ama niya eh. Dapat sana hihingi siya ng tawad eh. Kaya lang, hindi na siya nakapagsalita kaagad-agad. Ang ama ay nag-utos sa mga alipin na paliguan siya, bihisan siya, lagyan na siya ng singsing. At magpatay kayo ng mga tupa at kambing. Magsaya tayo sapagkat ang aking anak ay nawala, ngayon ay natagpuan. Siya'y patay, ngayon niya yung muli siyang nabuhay. Praise God. Pero bakit, bago nangyari yon sa batang yon, anong nangyari? Niliglig po ng Panginoon nung kinalagyan niya yung comfort zone niya. Hindi yung galit. Hindi yung galit ng Diyos. Kundi pag-ibig. Gusto niya na ma-realize mo yung sitwasyon mo. At magbalik loob ka sa Kanya. Kahit naman po ang mga ama, pagka pinapalo yung kanilang mga anak, it is not, hindi po yung galit o pagkasuklam sa kanyang anak, kundi isang pagmamahal ng pagtutuwid. Yun po yung nasusulat doon sa Hebreo. Tingnan po natin. Mag-advance lang po tayo ng isa. Hebrew 12:14. Tingnan nyo yung sinasabi. Tama ba yung 14? Ito yun, tama. Ang sabi po dito sa 14, magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang inyong kapwa sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Pag-ingatan ninyong huwag kaligdan ninuman sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Ingatan ninyong huwag sumama ang sinuman sa inyo at magkagalo at makahawa pa sa iba. Ito'y tagubilin po sa iglesia, sa mga Kristiyano, Ang sabi dito, pag-ingatan ninyo na huwag magkiapid ang sino man sa inyo o magpawalang halaga sa mga bagay na espiritual. Tulad ni Esau, tingnan po ninyo. Tulad ni Esau,
Kapatid po, kakambal po dito ni Jacob, ano? Tulad ni Esau, pinagpalit niya sa isang pinggang pagkain ng kanyang karapatan bilang panganay. Alam ninyong pagkatapos ay hiningi niya sa kanyang ama na igawad sa kanya ang pagpapalang nauukol sa panganay. Kasi po si Esau ang panganay. Si Job, bagamat kambal sila, nauna pong lumabas si Esau, pero nakahawak po siya sa sakong ni Jacob. Si Jacob ay nakahawak sa sakong po ni Esau nang sila po'y lumabas. So, sabay po sila. So, yung pong panganay po dapat ang magmamana ng basbas ng isang ama. Ngunit ito'y itinanggi sa kanya sapagkat hindi na niya mababago ang kanyang ginawa anuman ang gawin niyang pagsisikap at pagluha. Alam po ninyo, ito nasulat. Pero hindi po ito natatapos dito. Ang kahabagan ng Diyos ay walang hanggan. Ang kanyang biyaya ay walang hanggan. Unless na pinatigas na natin talaga ang ating puso. And we are willfully sinning. Willfully sinning. Wala na, hindi ka na nakukonsensya. Tuloy-tuloy ka na sa pagkakasala. Hanggang sa abutin ka na ng kamatayan. Yan po ang nakakatakot. Hindi mo natanggap yung pagpapatawad ng Panginoon. Pero salamat sa Panginoon sapagkat marami na po akong nakita. Even in the last moments of their life, yung po kanilang breath, sila tinanggap ng Panginoon at pinatawad. Tingnan po ninyo yung lalaking tulisan na magdarambong doon sa tabi ng ating Panginoon, magkabilang kriminal, si Jesus, ang ating Panginoon ay nasa gitna. Yung isa ay nagmomok sa nangyari kay Jesus, pero yung isa, anong sabi niya? Rabay, pagdating mo sa paraiso, huwag mo akong kalilimutan, ha? Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Ito po hindi nag-ministry yan. Hindi nag-aaral ng Bible school. Hindi yan nag-tithes. Hindi yan Actually, criminal siya eh. But isang salita lang. Rabay, huwag mo akong kalilimutan pagdating mo sa paraiso. Ganun lang. In an instant, nakarating siya sa paraiso sa araw ng kamatayan ng ating Panginoon. But still, in all of this, bagamat wala nang magawa si Esau sapagkat naibigay na kay Jacob ang basbas ng kanilang ama. Sa verse 18, hindi kayo lumapit gaya ng paglapit ng mga Israelita sa isang bundok na nakikita sa bundok ng Sinai na may nagliliyab na apoy. Balot ng pusikit, nakadiliman, may malakas na hangin, may tunog ng trompeta at tinig ng nagsasalita. Nang ang tinig na ito'y narinig ng mga tao, sinamo nilang tumigil yun sa pagsalita sapagkat hindi nila mabata ang utos na ito. Doon sa 22, lampasan na po natin yung 21. Ang nilapitan ninyo ay ang bundok ng Sion at ang lungsod ang lungsod ng Diyos na buhay. Ang Jerusalem sa langit na kinaroon ng di mabilang na mga anghel. Okay. Asa na ba yung sinasabi ko kanina? Nawala po ata ako. Okay. Yun nga po, pagkatapos na hingin yung paghingi ng basbas ni Esau, wala na. It's too late for him. But to us, habang may buhay po tayo, may pag-asa tayo sa kapatawaran at kaligtasan. Amen. Yun po sinasabi ko kanina, doon sa Hebrew chapter 12, doon pala yun sa una. Ano po? Umpisa na po natin doon sa 3 dahil nabasa ko po yun sa kabila na napahaba po yun. 12:3. Isipsipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang paglaban
ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. At tinutukoy po na nito ay ang ating Pasikristo sa kanyang panatagumpay sa kasalanan. Hindi pa umahantog sa pagdanak ng inyong dugo ang pagkikipagtunggalin ninyo sa kasalanan. Ano? Nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo? Anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon. At huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya. Actually, yung term na pinarurusahan ay correction talaga yon. Ano po? A disciplinary action. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Yung pong nabanggit ko kanina. Pinapalo natin, itutuwid natin ang ating mga anak, hindi dahil nasusok lang tayo sa kanila, kundi minamahal natin sila. Ayaw natin silang lumaki ng mga makasalanan at suway. Kaya po yung sinasabi ni Haring Solomon sa Kawikaan, spare not a rod to your child, to your children. Huwag ninyong aalisin ang pamalo sa inyong mga anak. Bakit? Yun po ang inalis sa batas ng tao. Ngayon sa Estados Unidos, bawal po paluin yung bata. Ngayon dito, ginaya sa atin dito. Sa eskwelahan, bawal din ang pagpalo sa mga bata. Inalis yun. Ano nangyayari? Naging suway yung mga bata. Naging sutil. Kasi po, yung pamalo na yon, habang bata sila, ay tanda na kapag ikaw ay nagkasala, tiyak na may kaparusahan. Yun po ang tinutukoy ng spare not a child to your, spare not a rod into your children. Para matanim sa kanilang kaisipan na bawat pagkakasala ay merong katubas na kaparusahan. Pero inalis ng tao yun. Diba? Pero kapag ikaw ay anak, talagang itutuwid ka. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama sapagkat iti nagpapakilalang kayo inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi tinutuwid ng kanyang ama? Kung ang pagtutuwid na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa iyo, hindi kayo tunay na anak, kundi mga anak sa labas. Mga anak po sila, pero sa labas? Ibig sabihin nun, kahit ng anak sa labas. Pero dahil nga po, sa pag-ibig ng Panginoon sa atin, itutunutuwid niya tayo dahil itinuturing niya talaga tayo mga anak. Amen. Tangis na riyan, pinarurusan tayo ng ating mga masalamat. Dahil dito'y ginagalang natin sila. Sana. Hindi ba lalong nararapat na tayo pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu upang mabuhay tayo? Sa loob ng maikling panahon, itunutuwid tayo ng ating magulang. Ayon sa inaakala nilang mabuti. Ayon sa inaakala nilang mabuti. Lalo na kung ang isang magulang, ang mga magulang ay mga Kristiyano at naglilingkod sa Panginoon. Ngunit itutuwid naman tayo ng Diyos sa ikakabubuti natin upang tayo'y maging banal. What's the very purpose of God? Kaya tayo dinidisiplina ay tinutuwid upang tayo'y maging banal tulad niya. Habang tayo'y tinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Yun. Ngunit pagkaraan yun, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Ayun, ano yung bunga ng pagtutuwid? Kapayapaan. Di ba? Kapayapaan. Peace and righteous life. Yun po ang bunga ng ginagawa ng Panginoon sa atin. Yung pong binasa ko kanina, lumampas ako, nabaliktad po yung binasa ko. Yung sinabi niya kanina, doon sa Hebrew 12, 14-17, yung pong pinagpalit po ni Esau, yung kanyang karapatan bilang panganay, upang tumanggap ng pagpapala mula sa kanilang ama, pinagpalit niya sa isang puswelong konji, lugaw.
Kaya naalis po sa kanya yung karapatan. Sabi nga po ng aking nabasa, a spoonful of flesh, a spoonful of joy in the flesh, in exchange for eternal damnation. Ganun ang ginawa po ni Esau. Pinagpalit niya ang kanyang karapatan bilang panganay. Pinagpalit mo ang karapatan mo bilang anak ng Diyos dahil lamang sa pansamantalang kaligayahan ng langit. Yan po ang pakaiwas-iwasan natin. Masisiyahan ka ng ilang oras. Ba't ang kapalit nito ay walang hanggan na pagdurusan ng kaisipan? Unless na tayo po'y dudulog sa Panginoon. Katulad ng prodigal son na maninikluhod, hihingi ng tawad. Pero alam na ng Diyos, bago pa tayo lumapit sa Kanya, alam na ng Diyos kung ano ang sasabihin natin. At titignan niya yung ating puso kung totoo o hindi yung ating sinasabi. He knows everything. Wala tayong may tatago sa Kanya. So yung mga bagay na yan, kung dumaranas po tayo ng shaking, kaya sabihin mo bang, alam mo, hindi ka nagkukulang sa Panginoon. Andiyan ka palagi sa panalangin, andiyan ka naman sa pagsishare ng gospel, and yet, God still seeking our heart. Seeking our heart. Ayaw niya na merong makita sa atin kahit kaunting kapintasan, lalo na sa pagdating ng ating Panginoon Jesucristo. Isipin po ninyo yung mga tupa na inihahandog doon sa tabernakulo nung una, ng panahon ng Moses sa tabernacle. Kahit man lamang po kaunting-kaunting sugat o depresya sa isang tupa ay hindi po pwedeng ihandog sa Diyos. Doon sa altar na susunugin na sinasabi, altar of brazen altar na sinasabi. Di po pwede. Kaya ang ating Panginoon ay isang, ang tawag siya talaga ang tinatawag na the Immaculate Conception. Pure when was concept. Talagang purong-puro siya, wala siyang kasalanan nang siya ay likhain ng Diyos. Kaya nai-offer niya yung kanyang sarili. Blameless, spotless. At yun po ang hinihintay ng Panginoon sa atin. Today, sasabihin natin, nobody is perfect, di ba? Yes, totoo po yan. Lahat tayo nagkakamali. But still, pakatandaan po natin ito. We are all bound to perfection. Amen. At kung paano mangyayari yun, ang Diyos po ang gagawa ng paraan. Ang gagawin lang po natin ay complete submission sa kanyang proseso. Amen. Walang susuway. Walang liliko ng kaliwa, kanan, o patalikod. Isa ito sa mga bagay na pinuprove ng Panginoon sa atin. Ang ating pananampalataya. Kaya kung kayo po'y dumaranas ngayon ng mga bagay na hindi nyo maunawaan, that's part of the shaking. That's part of the shaking. And that shaking is to make us holy and perfect in the sight of God. Sa panahon ngayon naman sa sanlibutan, kung ating titignan, ang mga nangyayari ngayon na kaguluhan sa buong mundo, it's part of the shaking. Hindi pa po ninyo ito marahil narababalitaan o napapanood sa mga balita ngayon. Kahit po sa mga, ano bang pronunciation? YouTube. YouTube, sabi ko po kasi, YouTube. Hindi po ninyo masyado tinitignan yung mga ganyan na mga news, kung minsan hindi yan lumalabas sa mga, sa CNN, sa GMA, whatever. So,
Hindi pa yan lumalabas sa mga yan. Mga ano po yung kasi, mga private po kasi yung mga yun. Sa panahon po ngayon, the world is shaking. Ang isa po sa binabantayan ngayon ang Africa, ang kontinente ng Africa, nag-i-split po siya. Nagiging dalawa siyang kontinente. Meron pong nabibiyak na lupa sa gitna ng kontinenteng ito. The world is shaking. In some part of China, meron na rin po. Nag-i-split po yung lupa. Hindi po nag-earthquake. Yung pinagtataka nila, hindi naman nag-earthquake, pero nag-i-split yung lupa. Even in California ngayon po, nangyayari. Ang mga, ano tawag doon sa tabing dagat na gumuguho. The world is shaking. Even on the last days, Israel will be shaken. Para lamang po maitayo yung third temple na tinatawag. Ang mga bagay na ito yung mangyayari on these last days. Tayo, sinasabihin tayo ng the big one na mangyayari. Because the world is shaking. Sabay-sabay na pumuputok yung mga bulkan. Mayon, Kanlaon. Ang Yellowstone po sa US ay nag-aalboroto rin. Pag yun po ay pumutok, napakalaki pong bagay na mangyayari sa buong mundo yan. The earth will not split into two. Huwag po kayong maniwala doon. Dahil dito po maghahari ang ating Panginoon Kristo. There's no such a thing as the end of the world, tinatawag. The world, it means the time of man. Yun po ang matatapos. But hindi ang sanlibutan. Now, tignan po natin ang isa sa mga naisulat doon sa Mateo. Ito po yung isa sa mga nagiging debate pa rin ng marami. Up to today. Ano po? So kung meron po kayong marinig na sila, mga pre-tribulation, kami, mga pro-tribulation, o dito, post-tribulation, huwag na po kayong makipag-debate pa doon, o makipag-patalo pa doon. Ano? Basta tingnan na lang natin po kung ano yung nasusulat, yun na lang po ang paniwalaan natin. Huwag na natin tignan yung, pakinggan yung sinasabi ng tao, yung akala nila, mga explanation nila, mga interpretation na. Ito pong Biblia ang babasahin natin. Ano? Amen. Tingnan po ninyo sa Mateo 24:29. Ito po ay yung panahon ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Yung kanyang muling pagbabalik na po ito. Ano ba ang mangyayari? At ito po isasaportahan mamaya ng Book of Joel. Kailangan po kasi merong supporting verses yan. From other book, especially in the book of, in the Old Testament. Ang sabi po dito sa verse 29, pagkatapos ng kapighatiang yon, magdidilim ang araw at hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang kapangyarihan sa kalawakan. Doon po sa Ingles, soon after the trouble of those days, verse 29 po ng 24, soon after the trouble of those days, the sun will grow dark, the moon will no longer shine, the star will fall from heaven, and the powers in space will be driven from their courses. Ang sabi po, sa verse 30, Tagalog na tayo, pagkatapos ay lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao. Sino yung anak ng tao? Ang ating Panginoon Kristo. At mananangis ang lahat ng bansa. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trompeta, this is the last trump, the seventh trumpet na po ito, the last trump. Hindi po yung presidente ng Amerika. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trompeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang
mula sa lahat ng dako. Yan na po ang pagdating ng ating Panginoon Kristo. But there will be a great shaking on earth. Sipin po ninyo, ang sabi dito, mayayanig ang kapangyarihan sa kalawakan. Minisip natin na, ano yung mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan? Ito po, kumisan din natin alam, no? Kaya baka yung iba sa inyo, alam na. Meron pong mga kapangyarihan dyan sa kalawakan, in the space, na kung saan nandyan po yung mga kampo ng kadiliman, may spiritong masasama. Na kapag ka ang mga tao, is sometimes even Christians, they will try to deceive. Kapag nakikita nila ang mga tao na nagkakaroon na ng kaguluhan at nag-a-attempt na ng gawa ng kasalanan, they will dive from that space tungo kung nasaan yung tao. Those powers in the air, darkness and evil, ay nandun po sa kalawakan. Kaya pagdating po ng ating Panginoon, anong tawag doon sa, ano na yun, talagang, ano sila, guguluhin sila ng Panginoon. Magkakagulo sila because they will shout. Kahit sila mismo nakikita nila, dumarating ang ating Panginoon. With great power and glory. Kaya sila, magsisigawan sila, hindi nila malaman kung saan sila tatago ngayon. Even in this, anong sabi dito? Asan ba yung ano? Pagkatapos ililitaw sa langit ang tanda ng ang anak ng tao at mananangis ang lahat ng mga bansa. Even all nations will cry in fear. Sila po'y mangangatog, papanik. Yung sanlibutan na makasalanan. Because they know Christ, the Son of God, is coming. Even the powers in the heavenlies will be shaken. Sila lahat ay magkakagulo. Because dumarating na ang mga huling araw nila sa pagtukso sa tao. And even in this more, mas na paliwanag pong mabuti ni Joel, itong mangyayari sa panahon na yon na pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Joel chapter 2 verse 1 to 11. Babasahin po natin itong tuloy-tuloy, then we will read again yung pong ating pinaka-main text. Ang sabi po dito, when you heard the word Zion, hindi po yan tumutukoy sa isang grupo. Ano po? Kapag nakita po ninyo o narinig ninyo ang salitang Zion, ang tinutukoy po nito ay ang iglesia. Ang tinutukoy nito ay ang Jerusalem, ang bagong Jerusalem na bababa mula sa langit. It is the body of Christ. Tandaan po ninyo palagi yan. Hipan ninyo ang trompeta, ibigay ang hudyat sa Sion. Ibigay ang hudyat sa Sion, sa banal na burol ng Diyos. Zion is Jerusalem and Zion is the church. Tandaan po natin yan palagi. Manginig ang lahat ng nananahan sa Huda. Dumating na ang araw ni Yahweh. Ito'y makulimlim at malungkot na araw. Madilim ang buong paligid. At lumitaw ang napakakapal na balang tulad ng paglaganap ng liwanag sa kabundukan kung nagbubukang liwayway. Tandaan po natin, ito po ay hindi po literal na mga balang. Ito po ay the host of heaven. Army of God na tinatawag, the host of heaven. Ano?
Lumitaw ang makapal na balang tulad ng paglaganap ng liwanag sa kabundukan kung magbubog ng liwayway. Hindi pa nangyayari ang ganito ng mga nakaraang panahon at hindi na mangyayari pang muli. At hindi na mangyayari pang muli. So yan po, kung titignan natin, that is the last trump. Ano po? Ang huling trompeta na tinutukoy sa Book of Revelation. Nilamon nilang tulad ng apoy ang mga halaman. Parang ano lang po ito, parang ginagawa po yung symbolism, yung mga balang kapag ka po dumating kasi yan, daratnan nila yung isang lugar, punong-puno ng mga dahon, yung mga puno luntuyan, puno ng mga bunga. Bago sila darating, ito isang paraiso. Pero paglampas po nila, paggalis nila, ito ay nagiging patay na disyerto or whatever na badaan isang temperate doon. Ito ay nagiging patay na lugar. At ito hindi na mangyayari pang muli, sabi. Verse 3, nilamon nilang tulad ng apoy ang mga halaman, parang halaman ng Eden, ang lupain bago sila dumating. Ngunit naging malungkot na disyerto ng kanilang iwan. Wala silang itinira. Wala silang itinira. Animoy mga kabayo ang anyo nila. Parang mga kabayong bandigma kung sila'y tumakbo. Kapag dumaraan sila sa ibabaw ng mga bundok, ang ingay ay parang rumaragasang karwae. Parang ito yung damo na nilalamon ng apoy. Nakahanay sila tulad ng isang hukbo na handang makipagdigma. Tignan po ninyo kung paano ang posisyon ng mga warriors na ito ng kaharian ng Diyos. Nakahanay sila tulad ng isang hukbo na handang makidigma. Habang sila'y papalapit, nasisindak ang balana. Balana, ibig sabihin po, lahat, ang madla, ang masa. Habang sila'y papalipit, nasisindak ang balana. Namumutla sa takot ang lahat ng tao. Sumasalakay sila gaya ng bihasang mandirigma. Ang mga pader ay inaakyat nilang gaya ng mga kawal. Walang lingon-likod silang sumusunod. Basta diretso lang. Walang lingon-lingon, basta diretso. Walang lingon-likod silang sumusunod. Walang lumilihis sa landas na tinutungo. Hindi nagbabanggaan sa kanilang paglakad. Hindi sila mapigil ng anumang hadlang. Sila pwedeng i-bribe ng kahit sinong mayaman. Hindi sila mapigil ng anumang hadlang. Tama po ba yun sa English niya? Yes, nothing can stop them. Sabi. Pinapasok nila ang lungsod. Inaakyat ang mga buog. Ano po? Yung pong mga walls. Di nila ginagalang ang mga tahanan. Pumapasok sila sa mga bintana gaya ng mga magnanakaw. Nayayanig ang lupa sa pagdaraan nila at tumuuga ang langit. Ganon na po ang sitwasyon na yan sa panahon ng ating Panginoon sa Kristo pagbalik niya. By the way, stop muna ako dito. After po na kunin ng Panginoon ang kanyang mga hinirang at dinala na doon sa kalawakan upang ibigay ang kanilang mga ranggo, ang kanilang mga reward, then they will descend upang i-execute na ang judgment ng Panginoon kasama ng mga giyan na ito. Nayayanig ang lupa sa pagdaraan nila at umuuga ang langit. Nagdidelay mga araw at ang buwan. Pati mga talat bituin ayaw ng magliwanag. Tingnan po ninyo, di ba? Parehas po sinasabi doon sa Matthew 24, verse 29 and following. Parang kulog ang tinig ni Yahweh kung mag-utos sa kanyang hukbo. Ang mga pangkat na tumatalima sa kanya ay marami at makapangyarihan. Nakapangingilabot ang pagdating ng araw ni Yahweh. Sino ang makatatagal? Sino ang makatatagal?
Sino? Only the chosen one and the saved nations. Ito po, maaaring baguhan sa inyo ito. Narinig ninyo. There are two kind of saints. The chosen one, the glorified one, and the chosen nations. They will not be glorified, but they will not be judged as these people of the sinner's world. Kasi po, silang mag-umpisa ng panibagong lahi sa lupa na siyang pamamahalahan ng mga glorified saints. Minsan po kasi yung Biblia, mayroong yan mga tinatagong mga misteryo. But, nakasulat po. Kailangan lang natin silang makita. At ipaunawa po yan ng Panginoon sa atin. Bababa po tayo dito after that, kapag dating ng Panginoon, upang i-execute ang judgment sa lupang ito. And we will reign with Him forever and ever. At ang pinakasentro ng kanyang kaharian ay ang bagong Jerusalem. Tapos, salamat sa Panginoon sapagkat ang mga bagay na ito ay ipinapakita sa atin ng Panginoon na maliwanag. Kailangan lamang po natin buksan ang ating mga kaisipan, buksan natin ang ating puso, buksan natin ang ating mga espiritu na malawak upang mapang-unawa po natin lahat ito. Yes, Lord. Doon po sa Hebreo 12 kanina na binasa natin, sa 26 to 29, tayo po'y pansamantalang magtatapos. Dahil sa kanyang tinig ay nayanig noon ng lupa, ngunit pinangako niya, ngayon, ano po, ngayon, ang sabi niya, minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ang langit. Yung pong space na yan na nasa taas. Hindi lamang po ang mundo, kundi yung space na yan na kanina pa ibinabanggit na natin. Why? Minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ang langit. Ang mga salitang minsan pa ay maliwanag na nagpapakilalang aalisin ang mga bagay na nilikhang nayayanig upang manatili ang mga bagay na di nayayanig. Kaya tayo'y magpasalamat sa Diyos, sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Amen. Hindi nayayanig. Our faith, we will stand firm no matter what will happen. Even death and wars and nuclear wars, we will not bow to sin. Amen. Kaya tayo magpasalamat sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, may paggalang at pagkatakot sapagkat ang ating Diyos ay parang apoy na nakatutupok. He's like a fire, a purifying fire. At ang layunin ng Panginoon, to make us pure, even in the midst of this shaking. Tayo pong lahat ay bubuk natin lang. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan na minsan pa ang iyong pag-ibig ang sinahayag. Tunay nga, ikaw ang aming Ama. Yes, Lord. Ikaw pa rin ang aming Diyos. Ikaw pa rin ang aming Hari. Ikaw po may hawak ng aming mga buhay. At alam mo ang kahinatnan ng buhay na ito. At ang iyong pangako sa amin, Panginoon, ayon sa iyong mga salita, walang sino man makakaagaw sa amin mula sa iyong kamay. As long as we are bowing, submitting, surrendering our lives to you, Father God. Salamat po, Ama, sa iyong mga pag-ibig na patuloy yung binibigay sa amin sa bawat linggo, sa bawat mga salita mo. Yes. Tulungan mo bawat isa, Panginoon, na ito'y lubusang maunawa at manindigan sa mga pangako mo sa amin. That we will not be shaken, O God, sa mga bagay pang dumarating, maging sa aming buhay o sa mundong ito.
We will stand firm, O God. Yes. Patuloy namin tinataas sa iyo ang aming kapatiran doon sa Iran ngayon. That they stand firm, O God, even in the face of death. Yes, oh God. They will stand, O God. What a privilege for them, O God, to die for you. To die for you. Ingatan mo po, Panginoon, ang mga natitira pang mga Kristiyano doon. Na sila, Panginoon, ay magpakatatag lalo na sa mga panahon na nararanasan nila. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin, even in this peaceful nations, Lord God, mga payapa ang aming lugar, and yet we don't even know what the devil is doing, O God, behind the curtain. So pray for us, O Lord Jesus Christ. Pray for us na kami po ay makatagal sa shaking ng Panginoong Ama sa mundong ito. Even in our faith, tulungan mo kami magpagtatag. At ang biyaya ang siya patuloy na gumawa sa amin upang maganap namin ng kalooban ng Ama. Ang pagkilos ng Banal na Espiritu ang siya patuloy na sumaamin upang kami maakay niya sa katwiran, kabanalan hanggang sa pagdating ng aming Panginoon. Yung pong pansamantalang pag-iwalay, yung pag-ibig ang siyang patuloy no mantabay sa amin. Yes. Sa lahat ng ito, sa iyong kadakilaan, sa iyong pangalan na pinakadakila sa lahat ng pangalan, sa iyo po namin binibigyan lahat ng karangalan at kapurihan. Sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Amen. God bless you and keeps you.